Hi, Kathy. Pasensya na, medyo na-delay na yung feedback ko sa'yo. No? Actually, for your information na din, December 9 ko pa nagawa itong presentation ko sa'yo. Kaso na-busy na for Christmas, hindi ko na nagawa mag-record ng video to explain it. No? So, ngayon ko lang nagawa. Okay? Kaya yung numbers dito, as of December 9, hindi ko na siya pinalitan. Yung important naman kasi yung concept. No, para na maintindihan mo. Okay. So first, refresh muna kita about the financial pyramid. Diniscuss natin to dati nung nag-meet tayo for the first time to discuss yung Sun Life. Okay. So refresh ko lang yung memory mo. Kasi maganda ito basic to na guide kung paano natin i-handle yung pera natin. No? Kaya very important din ito. Okay. So yung pyramid, sinasabi niya sa'yo, ano yung order of priorities? Saan mo muna dapat ilagay yung money mo? Anong dapat gawin mo sa pera mo? Paano mo siya i-manage? Okay? So, yung first priority, kung ano yung nasa base, parang food pyramid, yun yung una, is protection. Protection against what? Against risks. Ito yung mga risk. Okay? Risk na may mangyaring untimely death, unexpected na illness, calamity, yan yung pandemic, or job loss. Okay? So, ang problema yung risk, pwede naman yan mangyari, pero pwede rin hindi, no? But still, we would want to be prepared for the worst case scenario. Ayaw natin yung dumating yung risk, walang-wala tayo, no? Pero, kahit na ganyan, yun ang lagi ko sinasabi natin sa clients, pero na-realize ko nung pandemic, pwedeng lahat to nangyari sabay-sabay sa isang tao, no? Ganun kagrabe yung nangyari ng pandemic. Okay? So, yun yung ayaw natin. Dumating yung problem, wala tayong naka-ready na solution. Mahirap yun. Okay? So, kaya protection yung tawag dun sa first stage, no? Na dapat gawin natin sa money. So, ano yun? Paano ka maproprotect sa risk? So, dapat ready. Number 1, you should have an emergency fund. Okay? Magkano yan? 3 months of your living expenses. So, kung ang gastusin mo sa isang buwan, 20,000 times 3, dapat meron kang 60,000. Sa bank mo lang yun ilagay. Bakit sa bank lang? Kasi gusto natin, anytime dumating sa emergency, mabilis natin ma-withdraw. Okay? Madali natin makuha. So, 3 months of your living expenses, dapat naka-ready lang dyan. Okay? Next is insurances. Ayan na. Ma-address kasi ng life insurance si untimely death. Ma-address ng health insurance ang illness. Okay? Ang idea ng health insurance, para meron kang pera, pampagamot, para gumaling. No? Otherwise, wala. Okay? So, yan. And then ito, emergency fund talaga mag-a-address dyan. Okay? Alam mo, sa 12 years na ako sa Sun Life last year. Nag-start lang ako magkaroon ng death claim nung, I think, 2022 yung first. Pero mutual funds lang yung meron siya So, ang ano ko is nung 2023, no? Driver siya, meron siyang 500,000 na coverage, no? Tumawag sa akin yung wife, nasa ospital pa siya nun. So, ang tanong niya sa akin, Ma, meron ba akong pwedeng maklaim, no? Kasi si ganito, si husband ko, nandito sa hospital ngayon, housewife. Wala siyang means of, earning anything. No? Wala talagang pera. May out of pocket. Oxygen, pagkain niya, may mga anak siya. No? So, sabi ko, di-check ko. Sabi ko, ma'am, wala kasing ibang benefit si sir. So, ang pwede lang, yung fund value. Sa ngayon, nasa 26,000. Pwede natin i-withdraw yun. Alam mo, Kathy, sagot sa akin niya, Ma'am, yun lang. Parang napapahiya pa ako as agent na, wala ka ba ibang mabibigay? Parang ganun, no? Parang, na-feel ko yun. Buti na lang din, siguro, blessing din in disguise na na-feel ko yun, napunta ako sa ganung situation. Na-feel ko yung responsibility. Kasi, alam mo, Kathy, pag, ngayon, tinatry ko na, no, na mag-send sa clients ng tawag dito, offers, ideas, anong meron, anong bago, anong product, ganyan, education.
Nasa plan ko na yun. Puro education pa lang yata yung nasend ko sa inyo. Pero nakaplano yun sa akin. Kasi parang minsan nandating sa tao, nag-o-offer, dito lang ako nag-o-offer ng kung ano-ano. But, in reality, yung ino-offer ko is something that you need. No? Is something that kakailanganin mo in the future. Hindi mo palang alam ngayon. Actually, alam naman natin na dadating tayo dun eh. But we don't really think about it. No, hindi natin kino-consider kung ang tingin lang natin current, no, present, no, yung future dadating naman yung mga yan eh. Okay? So, yun ang isa sa ima-mindset natin to think about our future, no? Lahat tayo pupunta diyan magkakasakit, ma-hospitalize. Nasaan ang pera pag dumating na yung time na yun? Kasi pagdating ng time na hindi mo naman yun maiipon agad-agad yung kailangan mo. Okay? Ang preparation ngayon mangyayari, ngayon na healthy ka. Okay. Meron nga kaming co-advisor, no, naging speaker namin siya. Nakakatawa siya, as in pilosopo siya. So, sabi niya, paano? Pag sinabi ng client sa inyo na hindi niya to kailangan. Alam mo, sagot niya ang ganda. Sabi niya, sabihin niyo, sir, alam ko na hindi mo kailangan ngayon, kaya kita ino-offeran. Kasi kung kailangan mo na ngayon yan, hindi ka na pwedeng mag-avail. Which is ganun yung insurance. Kailangan healthy ka eh. No? So, parang iniisip mo lang yung future mo na, alam mo yun, nagde-deteriorate yung body, tumatanda na, 'di ba? So, tama yun. Kailangan ang insurance kinukuha habang healthy, habang hindi mo pa kailangan. No? In preparation for the time na kakailanganin mo na siya badly. No? Alam mo, talaga, yung 3 na death claim, alam mong nangyayari sa insurance, hindi na nga parang extra money for the loved ones, hindi na siya yung parang pamana or legacy. Lagi pambayad sa hospital bills. Ganun yung nangyayari. Okay? So, yan yung insurances. Kaya important. Kasi, bakit protection yung term na ginagamit? Ano yan, kahit i-google mo yung financial pyramid, maraming kang makikita na different illustrations, pero madalas protection tawag nila dyan. Okay? Kasi anong pinoprotect natin? Yung assets natin, yung ipon natin. Kasi pag wala ka insurance, lahat ng ipon mo talagang mailalabas mo, lalo na sa health, talagang ilalabas mo, utang pa. Okay? Kaya ang term niya is protection. To protect ourselves, to protect our assets, to protect our savings, para hindi mo kailangan galawin in times of need kasi meron kang mga ganito. Okay? Yun yung idea. Okay? What if okay ka na dito sa first stage, meron ka na emergency fund, may insurances ka na, that's the only time, ideally, no? In theory, to go to the next step, which is building wealth naman. Dito ka na parang ito yung stage na magpupundar ka ng ari-arian, parang ganun. Okay? So, dito na papasok yung financial goals mo. Gusto mo bang bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, retirement fund, and so on and so forth. Yung mga kailangan mo pag-ipunan, dito papasok yun. Okay? So, yung iniipon, dapat, ang isang tip dito is, dapat pag-aralan mo kung saan kikita ang pera mo. Hindi yung, alam mo lang natin is bank, which is limited lang ang ina-earn dyan, halos wala. Okay? Meron pang better vehicles para kumita yung pera. Yung hard-earned money mo, no? Parang sinasabi nila, let your money work hard. Ibig sabihin, dapat mas kumita siya ng mas malaki. Para dalawa kayo na, kunwari ito ikaw, no? Ito yung savings mo. Dalawa kayo nag-earn ng income. Okay? So, we have to be smart about that. Dapat alamin natin ano ba yung, saan ba kikita yung pera ko, parang ganyan. Okay? Para matulungan ka din niya makaipon. And lastly, pagtapos na tayo dyan, transfer of assets na. Diba? Ito, nag-accumulate ka ng assets sa stage 2. Okay? Sa last stage, paano mo na ngayon i-distribute sa may iwan? Kasi, very important yun dahil ayaw natin na mag-away-away yung maiiwan natin na loved ones na family. Kaya dapat, habang buhay tayo, inaayos natin properly kung kani-kanina mapupunta yung assets na na-accumulate natin over time. Yun yung important dyan. Plus, may tax yan, no? Ang kagandahan naman, yung life insurance na kinuha mo dito, pwede din yung pambayad ng estate taxes. Take note, pambayad ng tax, ha? Kaya dapat, yung insurance,
enough pambayad ng hospital bills, if ever, or sa health insurance na lang dapat yun. So, yung life insurance, pambayad ng expenses, no? Death-related expenses, plus yung legacy na gusto maiwan sa family. Okay? Okay, so ito na yung financial plan mo, no? Ginawa lang nating linear, no? Naka-line lang siya, pero ayan yung protection, investing, no? Tapos ito mamaya explain ko. Okay, so ngayon sa protection, nasan ka na? So, ikaw yung nakakaalam ng money mo. So, yan. Tingnan mo kung meron ka ng enough, baka meron ka na rin sa savings account mo na enough for your emergency fund. Okay? O ito ang wala ka. Baka meron ka with GMA, no? So, maganda meron tayong health insurance din. Mamaya may pinapare ako na slide para dito nakafocus sa health kasi nga yun yung alam ko na wala ka pa. Okay? So, ito yung life insurance na meron ka. Fund value as of December 9 is 80,000. Okay? Baka nakalimutan mo na anong mangyayari dun sa fund value. Yung fund value, pwede mo yung i-withdraw anytime, but we discourage it. Kung i-withdraw mo naman, for emergency purposes lang sana. Okay? Kasi pag withdraw mo yan, liliit din yung money na iikot. So, mas magiging maliit yung fund value mo in the future. Maganda, iwan mo na lang yan pang retirement mo sana. Pandagdag mo sa retirement. Kasi by that time, umikot na siya ng umikot. No? Kumita na siya ng kumita. Tsaka mas malaki na siya. Okay? Pero kung ngayon, dumating man yung time na may emergency kailangan mo i-access, kunin mo lang. No? Ibalik mo na lang. Okay? So, yan. So, meron ka ng life insurance. So, next, after daw ng protection, investing na ano. So, dito, maganda ginawa natin to, Cathy, naalala mo yung nag-compute tayo na magkano yung savings mo. So, kung gusto mo, meron ako isi-send sa'yo na Google form, answeran mo lang yun para makapag-compute ako ng bago. No? Update natin para makompleto ko to. Maganda to makompleto natin siya. Okay? Para makita natin magkano ba dapat iipunin mo. So, as of now, meron ka ng ganito na savings, 135. Tapos monthly, nagpapa-auto debit ka ng 2,000. Ang isa sa i-discuss natin dito, Cathy, meron kaming bagong funds. Baka magustuhan mo. So, sa kanila siguro mag-set tayo ng kahit Zoom. O if you want face-to-face, pwede din. Okay? Para ma-explain ko sa ibang funds, pwede mo itong hatiin eh. Okay? Sa ibang fund. Okay? So, yan yung investing. Ang tip ko lang dyan, dito, bagitin ko muna si lifestyle. Ano ba itong si lifestyle? Kasi mangyayari dyan. Ito yung monthly income mo. Okay? Minus living expenses mo. No? Or lahat ng essential expenses nandyan na. Okay? Kaya ang matitira dito, meron kang excess pa na money after ng essential expenses lang. Wala pang luho. Okay? So ngayon, hindi mo maiiwasan yung luho kasi syempre every now and then we want to enjoy, no? Yan yung kakain ka sa labas, magta-travel ka, and so on and so forth. So ang gawin mo doon, sa lifestyle, ito na yung ibig ko sabihin dito sa lifestyle. Lifestyle, mag-set ka ng budget. Magkano ba yung siset mo na budget, buwan-buwan, monthly para sa luho? Okay? Let's say, for example lang, lagyan ko na nga ng figures. Let's say, ito ay 3,000 pesos. Tapos, living expenses na 1,000. Maliit lang para madali lang mag-compute. May excess ka pa na 2,000. Lifestyle mo, siguro sabihin mo, 500 lang. So, may 1,500 ka pa. So, ibig sabihin, yung 1,500 yung available mo for investment. I-invest mo siya. Okay? Para makaipon. Kasi, ako, ang experience ko, nung una, hindi ako naka-auto-debit. Maganda yung ginagawa mo. Hindi ako naka-auto-debit, hindi ako nakakaipon ng malaki. No? Parang after 3 years with Sun Life, parang hindi ako happy sa savings ko. Kasi ginagawa ko to for client. No? Sabi ko, ako nga ba, magkano ba savings ko? Talaga napaisip din ako, no? Kasi lagi ko siyang ine-explain. So, it turned out, hindi ako happy. Out of my frustration, naghanap ako ng budgeting app. So, may nakita ako. Ang tawag siya, sa nakuha ko ay, tama pangalan nun, Good Budget. Yan, maganda yan. Very basic lang kasi siya, kaya nagustuhan ko. Parang envelope system. Kunwari, sige, electricity bill, may envelope ako dyan, ang budget ko dyan, 500, grocery, budget ko dyan, 1,000, parang ganon. So,
Pag mag-grocery ka, doon ka kukuha sa grocery envelope. Pag naubos na yung laman nun, dapat stop ka na dapat mag-stop ka na mag-spend. No? Kasi you have to live within your budget eh. Okay? Alam mo nung ginawa ko to, ang dami ko na-save. Tapos nag-auto-debit ako. Yung auto-debit naman, meron din akong 1,000 a month. Parang nakalimutan ko siya in 3 years time. Pag after 3 years, pag siya nagmamalaki din. Kahit 1,000 a month. So, before ko gawin yan, hindi ako nakakaipon ng ganun kalaki. Kasi, ang nangyayari, pag yung pera na sa bank account ko, hindi ako makapag-invest sa mutual fund. Kasi lagi ko nasisip, ay, baka may babayaran ako, dito na lang muna. Ganun. So, hindi ko na-invest siya. Okay? So, pero nung ginawa ko yan, yung nag-monitor ako ng expenses, ang laki ng impact niya. Iba kapag nakikita mo, no? Na, ay, ganito pala ako gumastos. Natutotal kasi siya. Nakikita mo talaga, like, alam mo, milk tea. In 1 week, naka 1,000 ako. Parang bukod sa hindi na to healthy, ang laki pala na nagagastos ko just for that. Nag-stop talaga ako. Next month na ako ulit nag-milk tea. No? Kasi nanginayang ako eh. Pag walang ganon, 'di ba? Nung before pandemic, nung wala pa akong budgeting app, alam mong sistema? Pag sweldo na, mag-withdraw ka, 'di ba? Lalagay mo sa wallet mo, re-refill mo yung wallet mo. Okay? Tapos dukot ka lang ng dukot. After some time, nakita mo, wala ka nang dudukutin, kailangan mo na mag-withdraw. Pero, sabi ko, ba't ganun? Ito yung winidraw ko, ba't saan ko ginastos? Hindi mo na maalala kung saan mo dinala yung pera mo. No? Alam mo, pag kinukwento ko yan sa clients, natatawa din sila, marami nakaka-relate. Di ba ganun tayo? So, yung may budgeting app talaga malaking help. Kaya lang, tinaga ko talaga siya kasi I told you, really, I'm frustrated sa savings ko. No? Meron akong savings pero hindi ako masaya kasi alam mo, iniisip mo yung pagod mo. Tas yun lang. Okay? So, ang dami ko naipon yan nung time na yan. Isa pang gastos ko nun yung labas kasi ako ng labas no, meeting. Namimiss ko yung anak ko. Kaya gusto ko lagi ako may pasalubong, may toy, may food. Yun pa yung isang source ng expense ko nun. So, nakita ko lahat yan, yung mga bad habits ko because of that app. Okay? Kaya, ang message ko lang, kaya ang dami ko nang dinaldala, no? Ito, yung lifestyle na sinet mo, lifestyle expense, yung luho, no? Na binudget mo, stick to that. Commit to it. Huwag kang sosobra para ka makaipon ng madami, okay? So, kaya para lumaki tong excess, marami kang pang-invest for your future financial goals. Okay, ito yung ibig ko sabihin ng allocate your surplus. Ito yung surplus. Okay? So, in-example ko sa'yo para you can do it on your own. Okay? Okay, so punta na tayo dun sa health. Pero, Kati, kumpletuhin natin to ha. Answer ka ng Google form para makita mo. Mas maganda pag alam mo yung numbers mo. So, ito lahat ng health benefit options na meron, no? So, ngayon, meron na akong MaxiCare Medicard. Mas madami na akong pwedeng ma-share. Okay? Yung isa-send ko sa'yo, clickable links ito, Kati, if you want. Pero, nandito lang din naman yan sa next page, no? So, first is health insurance. Kay Sun Life yun, no? Ito yung comprehensive, tawag namin Fit and Well. Ito yung best, no? Lalagyan ko ng order of priority to, ha? 1, 2, yan. Kumbaga, yan yung pinaka-best na benefit na meron yung features, yan yung pinaka-best. Yan yung order of priority. Okay? So, ito, comprehensive kasi si Fit and Well. Up to age 100. Ito, insurance until age 100. Ang coverage mo. Okay? So, may listahan yan ng covered illnesses. Nandun naman yung mga common cancer, kidney failure, stroke, no? Nandun naman yung common. Okay? Kaya ito yung best. Although siya yung pinaka-expensive sa lahat, no? Mamaya i-compare ko siya dun sa iba. Ngayon, if you find this, kung hindi to fit sa budget mo, 1/8 monthly papatak siya sa age mo, meron naman kaming rider. Pwede natin i-add to sa existing mo na policy, critical illness benefit. Mas mura siya, 5.9 lang per year, 4.95 monthly. Yun nga lang hanggang 70 lang siya. Tsaka mas lesser yung illnesses na cover. Dito kasi mga 114, I think. Dito kasi mga 32 illnesses tapos 4 surgeries. Mas konti, no? Pero pwede na rin to kasi sa 1 million to na na cover, mura lang. Pwede na yan, no? Maganda na rin yan, 1 million yan.
Okay? Itong full HMO, baka meron ka na kasi sa GMA. Okay? Pero, if you want to add more, pwede. Pwede pa mag-add ng individual, tas may corporate plan ka, pwede siya. Okay? MaxiCare and Medicard ako, pero MaxiCare yung kinote ko kasi mas mura yung full HMO ni Medicard. Okay? Parehas lang naman halos ng benefits. No, and then, lastly, emergency care. No? So, sabi mo, hindi, may HMO na ako. Itong emergency care, 50,000 ito. No, in case of emergency, may mag-reimburse ka kay MaxiCare na 50,000. One-time use lang siya. Kunwari, nagastos lang sa emergency 30,000, wala na yun. Nagamit mo na siya. No, so, for 50,000, 6,900 ang premium. Okay, so yun yung mga options for health benefit. Okay? So, ngayon, compare ko. Again, the best si Fit and Well. Bakit? Hanggang age 100 kasi siya. Ito hanggang 70 lang. Ang HMO hanggang 60 lang. Okay? Actually, kaya ako nag-HMO, may nag-invite sa akin. Tapos sabi ko, nga no, ba't kino-compliment kasi niya yung product namin? Ang iniisip ko noon, si Sun Life kasi, meron kaming listahan ng illnesses. Pag hindi yun yung naging sakit mo, wala, hindi ka makaka-claim. So, naisip ko, paano yun? Parang kulang. So, kailangan ma-cover ko yung clients ko. So, si HMO kasi, ang akala ko, basta ma-hospital ka, covered. Hindi pala. Magkaiba yung corporate. Pag sa corporate, meron silang option na pwede ka maka-cover 100%. Depende sa plan na kinuha ng company mo. Pero sa individual plans, limited lang pag pre-existing condition. Lahat naman ng halos ng sakit natin talaga manggagaling sa pre-existing eh. Ano lang ba yung hindi pre-existing? Dengue, typhoid fever, yung mga ganun. Okay? So, pero lahat yan, magpo-fall doon. Limited lang. So, depende sa kukunin mo na plan, pinakamababa na cover pag pre-existing 5,000 to 20,000 per year. Hanggang dun lang yung mako-cover. No? So, parang hindi pa rin pala. Kaya parang mas naging love ko tuloy itong namin. Akala ko kulang eh. Sabi ko, magandang issue mo para kahit anong sakit, wala nang listahan. Hindi pala ganun. No? Kalaban yung pre-existing condition. Okay? So, ito hanggang age 100, lahat ng common. Kumbaga ganito nangyayari, Cathy eh. So, si HMO, hindi niya, limited lang ang coverage niya for pre-existing condition. Kahit anong age mo ha, limited lang. No? Ito naman, akala ko noon, na feeling ko limited din kasi may listahan lang ng illnesses. Pag hindi yun yung naging sakit mo, wala ka makiklaim. No? So, gusto kong solusyonan yon. No? Ang problema, ang common naman na nagiging cause natin ng hospitalization, yung mga illness na nakalista dito. Dito naman, yung common illnesses natin, hindi naman covered, limited lang. Okay, so yun, para makita mo yung difference niya. Okay? So, yan. Binigyan lang kita ng quick preview. Merong mga details dito pag kinlik mo yan or sa mga next slides lang din naman yun. Pero, magsiset tayo ng meeting na lang, no? Para ma-discuss ko sa iyo in detail if ever may magustuhan ka dyan. Ito yung details ng Fit and Well. Yan yung benefits niya. Pero basically, yan. Pag, yun nga, yung na-diagnose ka ng illness na nasa list, makukuha mo yung, kunwari, 1 million kinuha mo. Hindi makukuha mo yung 1 million. So, it's possible. It's possible na may extra money ka pa. Kasi kunwari, 1 million kinuha mo, 500,000 lang nagastos mo. So, may 500,000 ka pa. Meron kasi kaming ganun na case, Sun Life employee. May max out niya yung, dati ang ceiling non per individual is 4 million coverage. Naka-maximize niya yun. Yung sobra yung pera niya. Nagka-cancer pero lang, early stage, no? Kaya yun, buha niya yung pera. So, ito yung critical illness benefit. Ito yung emergency care ni MaxiCare. O, ito naman yung, alam mo naman na yung benefits ng HMO, yung sa company. Yan, nilagay ko lang dyan. Okay? Sige. So, yun ang nakikita ko kasing dapat maging next mo na focus is health. Kasi nga, meron tayong inaantay. Meron tayong, tawag dito, piniprevent, no? Meron tayong, ibig ko sabihin, kailangan healthy. Meron tayong hinahabol habang healthy pa, habang bata pa din, mas mura, habang bata, mas mura, habang healthy. Kasi pag hindi na healthy, mahirap na ma-approve or mas mahal yung charge sa'yo na premium. Ganun siya. Okay? Sige, thanks Cathy. O pag may question ka, just take note. Tapos mag-schedule na lang tayo ng meeting natin, whether Zoom or face-to-face kung gusto mo. Sige, thanks Cathy. Bye-bye.